Laban sa ilang kasapi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, didinggin mamaya ng Department of Justice. In Pilipinas, pang-17 sa katatapos lamang na 2023 Asian Games, 4 na gold medals na iuwi ng Pinoy athletes. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, October 9, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nagdeklara na ng state of emergency ang Israel matapos ang sorpresang pag-atake ng Hamas. Naglabas naman ng travel advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at pinaiiwas muna ang mga kababayan natin na bumiyahe patungo doon. Ang detalye sa report ni Harleen Delgado. Patuloy na lumalala ang kaguluhan sa Israel dahil sa pag-atake ng Palestinian militant group na Hamas. Ayon sa Israeli authorities, hindi bababa sa 700 ang nasawi habang nasa 2,000 naman ang sugatan matapos magpakawala ng rockets ang Hamas mula sa Gaza Strip. Bunsod nito, pinapayuhan ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na ipagpaliban muna ang mga biyahe mula Pilipinas papunta sa Israel. Sa isang travel advisory, inirekomenda ng Philippine Embassy doon na huwag na munang bumiyahe doon hanggang sa umayos na ang sitwasyon at seguridad sa Israel. Sa ngayon, nananatiling nakabukas ang Ben Gurion International Airport at tuloy pa rin ang mga biyahe mula Israel patungo ng Pilipinas. Inaabisuhan naman ng mga mayroong kumpirmadong flights na makapag-ugnayan muna sa kanilang travel agency para sa posibleng flight cancellations. Simula kahapon, isinara na ang Embahada ng Pilipinas sa Israel. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa halos 30,000 na Pilipino ang kasalukuyang nasa Israel. Tiniyak naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East. Para sa mga katanungan o nais humingi ng tulong, maaaring makipag-ugnayan sa contact numbers ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na 036010500, emergency number na +972 54 466 1188 o di kaya mag-email sa telaviv.pe@dfa.gov.ph. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balik operasyon na ngayong araw ang Embahada ng Pilipinas sa Israel matapos ang pansamantalang pagsasara kahapon bunsod ng kaguluhan doon. Sa abiso ng Philippine Embassy in Israel, bukas na muli ang kanilang tanggapan ngayong araw mula alas 8:30 hanggang alas 3 ng hapon lamang. Inihikayat ng DFA ang ating mga kababayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan sakaling mayroon silang mga kaanak doon na hindi makontak sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Israel. Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kalagayan ng mga Pilipino sa Israel. Kasunod ito ng pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Hamas militants at Israeli forces sa Gaza, Southern Israel. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuko. Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino sa Israel. Sa gitna ito ng patuloy na gulo sa pagitan ng Israeli forces at Palestinian militant group na Hamas. Sa pahayag mula sa Presidential Communications Office, nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv sa Israel upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Inutusan rin ng Pangulo ang Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na hanapin at i-account ang lahat ng OFWs at ang kanilang pamilya sa Israel. Batay sa Embahada, mahigit sa 30,000 ang kababayan natin na mga Pilipino sa Israel na karamihan ay nasa hilagang bahagi ng bansa. Ilang kababayan naman sa Israel ang nagbahagi ng kanilang kalagayan. So far po, okay naman po ang sitwasyon ko. Itong bahay po ng employer ko, mayroon po yan shelter sa loob. Sa mamad kung tawagin nila dito. Connecting po sa room ko. So safe naman po ako. Safe kami ni Ima. Andyan lang din po yung anak niya na isa. And then, itong village po, nag-a-announce po sila na kung sinong gusto pumunta ng shelter, pagka ano na po talaga yung sitwasyon, severe yung sitwasyon dito. Ayun lang po yung shelter.
Hindi na masyado. Yan, naririnig niyo yung sabog ulit. Ayan lang po yung shelter. So, pwede po kami tumakbo dyan. Pero si Ima ayaw niya kasi safe naman daw po kami dito. Bilang paghahanda naman po ay nag-impact po kami ng pagkain, tubig, at ang aming gadget ay ang inahanda. Ang Philippine Embassy ay laging nagpapaalala sa amin na maging alerto at kung nasa labas naman po kami ay kapag nakarinig po ng alarm ay pumunta sa nearest building o kung wala naman po ay lie on the ground at protektahan ang ulo gamit ang dalawang kamay. Kung nasa bahay naman po ay pumunta po sa shelter agad. Sa ngayon po, ang advice po ng government sa amin is manatili sa loob ng kanya-kanyang tahanan para po na rin po sa safety namin. Ang tanging paghahanda lang po na ginagawa ng mga residente ng Israel at ganun din po yung mga OFWs na matagal na dito, since they are aware at sanay na po sila sa ganitong sitwasyon dito sa Israel, alam na po nila ang drill. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ng mga Pinoy sa bansa na mamalagi sa ligtas na lugar at sundin ang direktiba ng Israeli government. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Unaccounted for ang 6 na Pilipino sa may southern Israel ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon sa DFA, wala pang kontak sa mga kababayan nating ito sa gitna ng gera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Aga ipinahayag ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na 6 pang Pilipino ang accounted for sa gitna ng giyera sa pagitan ng Israel at Hamas militant. Ayon sa opisyal, walang kontak ang Philippine authorities sa mga ito. Nasa 30,000 Pilipino ang nasa Israel, samantalang nasa 100 at 50 naman ng mga kababayan sa Gaza. Karamihan ng mga Pinoy sa Gaza ay may mga pamilya na doon. Gate ng DFA, wala ring Pilipino sa Israel na nagpahayag ng willingness na ma-repatriate o makabalik pa uwi ng Pilipinas. Gayunman, kung sakaling kailanganin ng repatriation flights, nakahanda ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA na gumawa ng paraan para sa chartered flights. Maigting naman ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa Israel sa Filipino community leaders sa bansa. Pinaalalahanan din ng mga Pilipino na mag-ingat at sundin ang instruction ng Israeli authorities. Balik sa iyo, Aga. Rosalie, mayroon bang natanggap naulat ang DFA kung merong Filipino casualty doon or meron bang mga na-hostage ng Hamas? Ayon sa pahayag ni DFA Undersecretary De Vega, awa ng Diyos wala namang casualties na napaulat. Bagamat meron ding mga inisyal na ulat na merong mga kabilang ng mga Pinoy na naabdak o na-kidnap, ay hindi kumpirmado ang ulat na ito. So ang dapat natin na bantayan ay yung binabanggit na hindi makontak ng mga kababayan na nasa 6 na walang means of communication sa kanila ang Philippine authorities at hindi rin sila makontak ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pero yung mga naglalabasan na initial na ulat na merong casualties or merong mga naabdak, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na awa ng Diyos wala namang casualty. Pinoy casualty sa nangyayaring gera sa pagitan ng Israeli forces at Hamas militants. Okay, maraming salamat, Rosalie Coz.